Magandang umaga po sa ating lahat sa AG Passion Dragon Church. Ngayon na ay naka-online tayo pero magkaisa tayo, sama-sama tayo magpuri kahit nasa kanya-kanya tayo nakatahanan. So bago tayo mag-awitan, mga kapatid, batiin ko muna lahat ng mga kapatid natin sa paliparan. Magandang umaga po sa inyo. Sa Alas-Asin, sa Lucanin, sa Mendoza, sa Tacloban, sa Maribeles. Magpalakpakan po tayo kahit di ko yan naririnig. Alam nyo mga kapatid, naririnig po yan ang ating Panginoon. So tayo ay mananangin, no? Ihanda ang ating mga puso, ipanalangin ng ating mga sarili, lalo na sa online service na ito. Panginoon, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, O Diyos. Salamat sa pagkakataon na to. Salamat sa technology na binibigay mo, Panginoon. Dahil sa mga panahon na to ay magagamit namin po, Lord. Kahit hindi po kami sama-sama sa bahay-sambahan at nasa kanya-kanya kami mga tahanan ngayon, O Diyos. Salamat dahil binigyan mo kami ng pagkakataon, Panginoon, na magsama-sama sa online service na to upang purihin ka, sambahin ka, pag-aralan ng iyong mga salita, Panginoon. Lord, we are claiming the victory, Panginoon, na sa bawat lugar, Panginoon, na makakarating ang mga salita mo sa oras na to, O Diyos. Lord, baguhin mo, taliman mo ang puso ng mga tao, Panginoon, na makakarinig na yung salita, O Diyos. Lord, baguhin mo ang banal na Espiritu, Panginoon, ang patuloy, Panginoon, na kumilos at magministero sa aming mga buhay. Tulungan at gabayan, samahan kami, O Lord, na maunawaan ang iyong mga salita, ang iyong mga aral, O Diyos, at i-apply namin sa aming mga buhay, Panginoon. Hindi enough, O Diyos, na maintindihan lang namin ang iyong mga turo. Lord, ito ay makita sa aming buhay, Panginoon. Makita na ikaw ang aming Diyos na pinagpupurihan, Diyos na aming sinasamba. Kaya, Panginoon, sa oras na to, tinataas ko po, Panginoon, bawat tao na nakikinig ngayong oras na to, Lord God, na Panginoon, ihanda mo ang aming mga puso, ang aming isip, Panginoon, sa pakikinig ng iyong mga salita. At alam namin, O Diyos, hindi ka patapos sa buhay ng bawat isa. May gagawin ka pang dakila at kamangha-mangha na mga himala sa aming mga buhay, Panginoon. Kaya Lord, maraming salamat. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin. Ito po'y tinataas namin sa dakilang pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen, amen, amen. Hallelujah. 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 Okay po, magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon tayo ay online service pero kahit nasan tayo, patuloy tayong magpuri sa ating Panginoon. Amen po ba? Bago tayo umawit at purihin ang ating Panginoon sa pamamagitan ng awitan, hayaan niyo ako na basahin ko sa iyo ang verse na ito. Sa Psalms 23 verse 6, ang sabi dito, kabutihan, pag-ibig mo sa akin di magkukulang. Siyang makakasama ko habang ako'y nabubuhay. At magpakailanman sa bahay ni Yahweh mananahan. Amen. Ang kabutihan ng Panginoon ay kahit kailan hindi nawawala o natitigil sa kanyang mga anak. Mga kapatid, purihin natin ang Panginoon na kahit nasa ganitong sitwasyon tayo, ang kabutihan, ang pagpapala ng ating Panginoon ay patuloy na binibigay niya sa atin. Amen po ba? Kaya tayo magpuri, sumamba sa ating Panginoon. Hallelujah! Tara tayo po ay umawit sa ating Diyos. Hallelujah! Pinupuri ka namin, Panginoon. Maraming salamat sa iyong kadakilaan. Kay buti-buti mo, Diyos. Kay buti-buti mo. Hallelujah! Buti-buti mo, Panginoon. Sa lahat ng oras, sa bawat
Magandang araw sa bawat isa at ngayon po ay sasamba tayo sa Panginoon. Yamang mga mananampalataya tayo ni Kristo Jesus ay narapat lamang na sa ganitong araw ay makapagbigay tayo ng panahon upang siya ay sambahin sa Espiritu at katotohanan. Magandang araw din sa bawat isa, magmula sa mga kapatid natin sa Limay, sa Batangas 2, sa Alyon, sa Paliparan 1 and 2, sa Tacloban, siyempre sa kinaroroonan ng church, sa Passion Driven Church, sa Pamilya Flores. Good morning, welcome sa mga kapatid natin sa empresa, mga kapatid natin sa Locanin, sa Mendoza, welcome po kayo. Sa Kapkabing, welcome po kayo. Sa Sitio Maharlika, welcome po kayo. Sa Proper Alas Asin, welcome din po kayo. At syempre, welcome din sa mga taga Maribeles, mga kapatiran. At sa Fiesta Community sa Balon, welcome din po tayong lahat. At good morning sa bawat isa, papuri sa Diyos. Mga kapatid, narito po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos, pagtanggap ng mensahe ng Diyos, kung kaya't nararapat na tayo ay makinig, magbigay ng mga sandali ng panahon, namnamin ang mensahe ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Lalo tigit sa araw na ito ay may mga nagdiriwang sa mga kaarawan ng mga katatayan, kung kaya ang iyong lingkod, maging ang Passion Driven Church ay bumabati ng Happy Father's Day sa lahat ng mga tatay, lalo na sa Passion Driven Church. Pagpalain kayong lahat ng ating Panginoong Diyos at patuloy na maglingkod sa Panginoon at siyempre magpakatatay bilang tatay sa pamilya, sa komunidad at sa Diyos. So babalikan ko lang po ang pinaksa natin last Sunday na pinamagatan kong God's promises for fathers. Napakaraming promises, napakaraming pangako ang Diyos sa banal na kasulatan na kung mababasa o babasahin lamang natin, no? Sa aking pagtaya ay mahigit 3,000 na pangako ang Diyos sa Biblia. No? At ang mga pangako na yan ay hindi lamang sa iisang pagkakataon, hindi lamang sa iisang tao, kundi sa lahat at sa lahat din naman ng panahon. Ngunit, tandaan natin, mas higit na nakapangyayari ang mga pangako ng Diyos doon sa mga tao na sumasampalataya, nananalig, umaasa at naglilingkod sa Kanya. Kaya napakapalad natin na tayo ay nakakilala sa Panginoon, tinanggap natin siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas, sinampalatayanan, pinagtingkuran, kung kaya't ang mga pangakong ito ng Diyos, lalo na sa mga tatay, ay makakamtan ng tiyak. So sa pagbabalik tanaw, nais kong balikan ang pinaksa natin nung panambahan natin nung nagdaang linggo.
na ang Diyos ay malayang nagbigay sa mga tatay ayon sa kanyang pangako doon sa katapatan, no, at tapang upang maging isang tunay na ama. Kaya ang isang lalaki, maaring wala ang ganitong katangian, yung tapang at katapatan sa pagiging ama, wala ito sa katangian ng mga bata o binatang lalaki. Maliban kung magkaroon na sila ng pamilya, ang katapatan ito, ang katapangang ito na ibinigay ng Diyos sa mga tatay ay kanyang mararanasan. Kaya ang mga tatay ay dapat nagiging responsable sa kanilang pamilya. Responsable sa pagtataguyod, responsable sa pagmamahal, responsable sa pagtugon sa lahat ng mga pangangailangan. Yan ang ipinagkaloob ng Diyos sa mga tatay upang maging responsable sa pamamagitan ng tapang at katapatan. Maging tapat din sa mga anak, maging tapat din sa asawa. God freely gives you the courage to be a man of integrity. Yan ang napakaganda na ipinigay ng Diyos sa mga tatay. Then number 2, God asks you to speak encouraging words to all. Ang Diyos ay nangungusap, namamanhik sa iyo, sa lahat ng mga tatay, no? Hindi lamang maging tapat at matapang sa pagpapakatatay sa kanyang pamilya at sa kanyang asawa, hinihingi din ng Diyos sa mga tatay na ang lahat ng lalabas na pangungusap sa kanyang bibig ay hindi lamang may katapatan, may katwiran, may katotohanan, kundi nakakapag-encourage sa lahat ng mga nakikinig sa kanyang mga sinalita. Ephesians chapter 4 verse 29, ang sabi doon ng ating Panginoon, huwag kayong gumamit ng masamang pananalita, sikaping lagi na ang pangungusap ninyo ay yaong makabubuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng makarinig. So utos po yan ng Diyos. Ipinakikiusap ng Diyos ito sa atin ng mga tatay. Dahil ang mga tatay ay isang simbolo ni Kristo bilang ulo ng iglesia. Gayon din naman, ang tatay ay ulo ng sambahayan, ulo ng kanyang pamilya. Kaya dapat nagiging good example siya. Kaya iwasan dapat ng mga tatay ang mga gawa na hindi nakalulugod sa Diyos dahil po pwedeng tularan ito ng mga anak natin. So ganun po. Kaya dapat ang tatay ay nagiging good example. Ang Diyos ay nakikiusap, namamanhik sa mga tatay na dapat nagiging good example sa malinis at matuwid na pangungusap o pananalita na lumalabas sa bibig upang nagiging kaigay-gaya sa pandinig ng tao at napapakinabangan pa ng nakikinig. Then number 3, isa sa mga pangako ng Diyos, no, nabibigyan niya ang mga tatay ng lakas. Lakas sa pagharap ng mga hamon ng buhay at higit sa lahat, lakas na magagamit niya upang ang kanyang sambahayan, ang kanyang pamilya ay kanyang mabigyan ng kaaliwan. Dapat ang isang ama ay nakakapagbigay ng kaaliwan sa kanyang mga anak, sa kanyang pamilya. Ito po yung sabi ng Psalm
103 verse 17. Ngunit ang pag-ibig ng Diyos ay tunay na walang hanggan sa sino man na sa Kanya'y may takot at pagmamahal. Ang matuwid niyang gawa ay wala ring katapusan. So ang Diyos nangangako sa atin, sa mga tatay, na gayon na lamang ang pag-ibig sa sino man, lalo't ang mga may takot sa Kanya at nagmamahal, at ang mga gumagawa ng matuwid. Natutuwa ang Diyos sa mga ganong ama ng tahanan. So, sa pagpapatuloy, dahil series po ito, dahil ang buwan na ito ay buwan ng mga tatay. Kaya ako po ay lagi at laging bumabati ng Happy Father's Month o Happy Father's Day. So sa pagpapatuloy sa mga pangako ng Diyos sa mga tatay, ang Diyos nangangako sa mga tatay na ang mga tatay ay Kanyang iingatan. Lalo na sa panahon na ikaw ay masyadong nag-aalala sa sitwasyon o nangyayari sa mundo na po pwedeng maging mapanganib sa mga anak. Nagkaroon ng concern ang mga tatay doon sa impluensya ng mundo na po pwedeng magdulot ng ikasasama sa kanilang mga anak. So ang Diyos, ayon sa kanyang mga pangako, iingatan niya ang mga tatay at maging instrumento upang maging mapagmalasakit sa mga anak upang ilayo sa impluensya ng mundo. Romans chapter 12, sinabi roon, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundo. Magbago na kayo ng isip, puso, nang sa gayon mahalaman ninyo kung ano ang kalooban ng Diyos na siyang tama na dapat nating gawin bilang mga tatay. So God protects you when you are concerned about the world's influence on your children. May concern ang Diyos sa mga bata, kaya ang mga tatay ay binibigyan niya ng mga pangakong ito kaalinsabay ng kanyang pag-iingat upang ang mga tatay ay ingatan, protektahan ang kanyang mga anak sa masamang impluensya ng mundo. Proverbs chapter 22 verse 6, ang sabi rito, ituro sa bata ang daang dapat niyang lakaran at hanggang sa paglaki ay di niya ito malilimutan. Ano ba yung dapat ituro sa bata na siyang daan na dapat niyang lakaran upang sa paglaki ay hindi niya ito malilimutan? Daan sa pananampalataya sa Diyos. So yan ang dapat gawin ng isang ama sa kanyang mga anak. Turuan ng salita ng Diyos, ng pananampalataya sa Diyos, turuan na lumayo sa pagkakasala, turuan na magkaroon ng banal na takot sa Diyos upang hindi maimpluwensyahan ng takbo ng mundo. So tandaan natin, hindi lamang tayong mga ama ang kumikilos upang magmalasakit sa ating mga anak upang ilayo sa impluwensya ng mundo. May pangako ang Diyos na tayo ay tutulungan at iingatan sa bagay na ito upang maging epektibo tayo bilang ama na nagpapahalaga at nag-iingat sa ating mga anak upang ilayo at huwag maimpluwensyahan sa takbo ng mundo. Then, iniingatan ang mga ama sa panahon na hindi niya alam kung paano siya magpapasya o ano ang kanyang dapat gawin sa ikabubuti ng kanyang pamilya.
Pangako ng Diyos to, na tutulungan, iingatan lalo na sa panahon ng mga pagpapasya kung ano ang mabuti para sa kanyang mga anak, para sa kanyang pamilya. Ganon kabuti ang Diyos, pangako niya ito upang tulungan, ingatan, sangkapan ng karunungan ang mga ama. Dahil gayon na lamang ang pagmamahal ng Diyos sa pamilya. So ang sabi rito sa Aklat ng Mga Awit, Kabanatang 37, Talatang 23, ang gabay ng tao sa kanyang paglakad ay itong si Yahweh nang upang maligtas. Sa gawain niya, ang Diyos nagagalak. So pag ginawa natin itong utos ng Diyos upang maging responsable, may katapatan at tapang sa pagiging ama sa ating mga anak, sa ating pamilya, tandaan natin nagagalak ang Diyos. Then, pagkatapos ng verse 23-24, kahit na mabuwal siya, ay babangon pagkat ang alalay niya ay ang Panginoon. So, ganon kabuti ang Diyos. Hindi niya pababayaan ang mga tatay na tunay na sumusunod sa kanyang kalooban. Then, ano pa? Iniingatan ng Diyos ang mga tatay sa panahon ng kalungkutan at kagipitan. Iniingatan. Sa panong pag-iingat, pag may kalungkutan ng ama, magtiwala ka lang sa Diyos, manalig ka lamang sa Diyos, makakamtan mo ang kanyang kaaliwan. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, lumapit sa akin ang sinumang napapagal at nabibigat ang lubha at aking papagpahingahin. Ang sinabing pagpapahinga rito ay yung kaaliwan ng Diyos. Sa kabila ng kalungkutan at kabagabagan, matatalo at mawawash out ang kabagabagan ng kalungkutan dahil ang Diyos ang magbibigay ng kagalakan, ng kapayapaan at kapahingahan. So ganon kabuti ang Diyos. Hindi lamang sa marami, kundi particular sa mga tatay. Then, number 2, God challenges you to teach your children to love God. Isa sa pangako ng Diyos na hamunin ang mga tatay upang turuan ang mga anak na matutong magmahal sa Diyos. Maraming mga kabataan ngayon na tila lapastangan at problema sa lipunan. Marahil hindi sila natuturuan ng kanilang magulang, lalo ng ama, sa pagmamahal sa Diyos. So yan yung panganib sa pamilya, lalo tigit napakalakas na impluwensya ng mundo sa mga teenager. Kaya mahalaga sa mga ama na makita nila ito at pakinggan at isagawa kung talagang mahal nila ang kanilang pamilya. Hamon ito ng Diyos sa mga tatay upang turuan ang mga bata, siyempre kasama na yung asawa, na magmahal sa Diyos. Unang Juan, Kabanatang 4, Talatang 7. Ang sabi, mga minamahal, mag-ibigan tayo, sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Verse 8, ang hindi umibig ay hindi kumikilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Punta po tayo sa verse 19. Tayo'y umibig sapagkat ang Diyos ang umibig sa atin. So, anuman ang pag-ibig na meron tayo, dapat pag-ibig na nagmumula sa Diyos. Hindi pag-ibig na pansarili o umusbong lamang sa ating puso. Sapagkat ang pag-ibig na umusbong lamang sa ating puso, yan ay pag-ibig na makasarili.
Pero kung papalitan natin yan ng pag-ibig ng Diyos na siyang unang umibig sa atin, natututo tayo o matututo tayong umibig sa Diyos, sa ating pamilya. Kung kaya't maituturo natin sa ating pamilya, sa ating mga anak, ang ibigin ang Diyos. Verse 21, ito ang utos na ibinigay sa atin ni Kristo. Ang umibig sa Diyos ay dapat ding umibig sa kanyang kapatid. So, ang salitang kapatid, no, pangkalahatan po ito. Asawa, mga anak mo, magulang mo, binan mo, kapwa mo. Dahil hindi ka karapat-dapat na ibigin ng Diyos. Ngunit, inibig ka ng Diyos. Dahil mahal ka niya. Mahal tayong lahat. Kaya, kung papano nagsimula na tayo ay ibigin ng Diyos, dapat ang pag-ibig na ito ng Diyos ang siyang sumapuso natin upang sa gayon magkaroon tayo ng tunay at totoong pag-ibig para sa ating pamilya at sa ating mga kababayan at sa ating bayan. So napakaganda ng mga pangako ng Diyos sa atin. Then, ang hamon pa ng Diyos sa mga tatay ay ibahagi ang kanyang pananampalataya sa kanyang mga anak. Ayan, Matthew 18 verses 2 to 6. Then, Matthew 18 verses 10 to 14. Ano po? Yan ang hamon ng Diyos sa mga katatayan na ang kanyang pananampalataya ay dapat ibahagi, ipamana sa kanyang mga anak. Walang ibang napakahalagang dapat ipamana sa mga anak kundi ang pananampalataya na nakasentro kay Kristo, sapagkat sila man ay nangangailangan ng kaligtasan at sila man ay nangangailangan ng pagpapala ng Diyos. Then panghuli, from God's promises for fathers, God listen to your prayers. Ang Diyos ay nakikinig sa pananalangin mo bilang tatay sa panahon na ikaw ay disappointed sa iyong pamilya, sa iyong mga anak. Nakikinig ang Diyos sa mga pananalangin ng mga tatay, lalo na sa panahon na ang ama ay nalulungkot, nahahapis, napipighati sa kanyang mga anak. Bakit nalulungkot, napipighati, nahahapis ang ama sa kanyang mga anak? Marahil ang mga batang ito, ang mga anak nilang ito, ay naiimpluwensyahan ng takbo ng mundo, kung kaya nagkakaroon ng tila katigasan ng ulo at nagiging problema pa sa pamilya at sa lipunan. So, mabigat na suliranin ng isang ama yan pag ang kanyang mga anak ay nagiging suwail at hindi mga mababait o masunurin sa magulang. Problema ng mga ama yan. Kaya ang pangako ng Diyos, ang ama na nananalangin ay pinapakinggan ng Diyos. Kung kaya't sa kabila ng kanyang kalungkutan, ng kanyang disappointment, napagtatagumpayan niya ito. Kasi, ang sabi rito, God listens to prayers of the Father when your children disappoint you. Tutulungan ng Diyos ang mga tatay kung dumudulog, nananalangin at humingi ng tulong sa Diyos upang ang disappointment o ang kawalan o ang kalungkutan, discouragement niya sa kanyang mga anak ay mapagtagumpayan niya. Ganun kabuti ang Diyos.
Aklat ng mga awit 147 verse 3. Sabi sa wikang English, He held the brokenhearted and binded up their wounds. Yaong mga pusong wasak ay kanya ring linulunasan, ang natamo nilang sugat agad-agad tatapalan. Nilulunasan. Sa English, he healed the brokenhearted and binded up their wounds. Pinapagaling, pinapapayapa ang sugatang puso dahil sa problema sa kanyang mga anak. Hindi kayang gawin ng isang ama ang nais ng Diyos na ito. Kung kaya't salamat sa Diyos sapagkat ang Diyos ay mapagbiyaya at nangangako at ang kanyang mga pangako ay hindi niya binibigo. Sa pagwawakas po natin sa ating pagsamba o sa ating pag-aaral, pakikinig ng salita ng Diyos, sa araw na ito, nais kong basahin ang aklat ng Deuteronomy chapter 3 verse 6. Ang sabi rito, God will never leave you nor forsake you. Hindi kanya iiwan, siya na nangangako at hindi kanya pababayaan. Mga kapatid, mga kapwa kong mga tatay, wag mapangunahan ng pagkabahala, ng pagkalungkot, ng mga pag-aalala kung paano maging tatay na matatag at matibay, may tapang sa pagpapamilya. Nangangako ang Diyos na hindi kanya iiwan, hindi kanya pababayaan. So, pag tinupad mo at naroon ang layunin na iyong puso na ganapin ang pakiusap ayon sa kanyang pangako ng Diyos sa iyo bilang tatay, hindi kanya pababayaan at hindi kanya iiwan. Joshua chapter 1 verse 5. Again, nangako ulit ang Diyos kung paano nangako siya kay Joshua na sumunod sa ipinag-uutos ng Diyos sa kanya. Ganito rin ang nais ng Diyos sa atin kung susunod tayo sa kanyang ipinag-uutos ayon sa kanyang mga pangako na bibiyayaan niya ang mga tatay ng mga ganito. Ang sabi niya rito, hindi rin kita iiwan, hindi rin kita pababayaan. Be strong and courageous. Maging matapang ka at tapat na sundin ang utos at salita ng Diyos. Ikaw na tatay, hindi kanya pababayaan, hindi kanya iiwanan. Lagi at lagi kanyang papagtagumpayin. Sasangkapan kanya ng karunungan na nagmumula sa Diyos upang matalino mong napangunahan ang iyong pamilya, matalino mong natatayuan ang pagiging ama mo upang laging nagtatagumpay. Kaya muli sa bagong tipan din, sa Hebrew 13:5, may sinabi rin siya rito, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Mga tatay, sa araw na ito, narinig ninyo ang salita ng Diyos. Hindi kumo naging tatay ka, hindi mo na mararanasan ang mga pangako ng Diyos sa pagiging isang tatay na matibay, malakas, matapang at may katapatan sa pagtayo bilang isang ama ng tahanan. Ang Diyos na nangangako, hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Panghawakan po natin yan. Sapagkat ang Diyos, pag nangangako, tinutupad niya. Ang Diyos, hindi sinungaling. Magpasalamat tayo sa Diyos, sapagkat sa kabila ng tila
nililiglig tayo ngayon ng mga pangyayari. Mga tatay, titindig tayo sa pananampalataya sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil wala tayong magagawa sa saganang atin kung hiwalay tayo sa Kanya. Kaya sa Kanya tayo maglagak ng pananampalataya, ng pananalig, ng pagtitiwala, ng pag-asa. Sapagkat siya na nangako, hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Salamat sa bawat isa, sa mga kapatiran, lalo na sa mga tatay. Muli, binabati ko kayo ng Happy Father's Day. Hindi lamang sa Passion Driven Church, kundi sa lahat ng dako ng bansang Pilipinas. Binabati ko po kayo ng Happy Father's Month. Pagpalain po tayo lahat ng ating Panginoon. Tayo po'y mananalangin. Nagpupuri po kami at nagpapasalamat, Panginoon, sapagkat sa kabila ng lahat, maring hindi lahat ng tatay ay may alam sa iyong mga salita at nanganganlong sa pananampalataya sa iyo, Panginoon. Ngunit nawa sa lahat ng mga nakapakinig ng mensaheng ito, nahango sa iyong mga salita, na tunay na ang tatay ay hindi pinababayaan ng Diyos, bagkus napakaraming pangako ang ibinigay upang maging pag-asa at kalakasan ng mga tatay, upang maging tatay sila na may tapang, may lakas, may katapatan, na magpakatatay sa kanilang pamilya, maging responsable, mapagmahal sa asawa at mga anak, masipag, upang gampanan ang tungkulin sa pagtataguyod sa mga anak, pagtugon sa mga pangailangan, pagturo sa pagmamahal sa Diyos, pagtuturo upang sumunod sa kalooban ng Diyos, pagtuturo upang maging mabuting mga anak. Panginoon, salamat. Kaming mga tatay, sa tulong at gabay mo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, maging mabuting halimbawa kami sa aming sambahayan at sa aming pamayanan. Salamat po sa pag-ibig mo, sa pagmamahal mo, sa kapangyarihan mo, sa mga pangako mo sa amin bilang mga tatay. Salamat sa dakilang pagmamahal mo, pagpalain mo kaming lahat ng mga tatay. Sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, ang lahat ay magsabi ng Amen. God Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay dumako ngayon sa ating pagbibigay ng ating tithes and offering. Tayo po lahat ay manalangin natin ang ating mga ito po. Panginoon natin lahat, mga Panginoon sa lahat, O Lord Jesus, kami po ngayon ay pagpupulit, nagpapasalamat kami sa mga bilayang pinagkakaloob po sa ating sa araw-araw, Lord Jesus. Lord, tanggapin mo po kami ang aming pagpulit ng handog kami ng Panginoon. Lord, maraming salamat po kami po. Ayun po, Panginoon, na ito po ay hindi sapat, Panginoon, na pagkaloob namin sa iyo, Lord Jesus. Dahil po ito po ay kaunti lamang po ito sa biyaya ipinagkaloob niyo po sa amin, Panginoon. Subalit kami po nagpapasalamat kami noon sa mga pinagkakaloob niyo po ng sa amin ng higit sa Panginoon. Maraming salamat, Lord. Nawa, Lord, ang mga kabatit, Lord, na makapagbibigay, Panginoon, ito sa amin. Ito, ikaw po na ito, Panginoon, ay mabigyan po, Panginoon, ng maraming pagpapala, Lord. Ganun din po, Panginoon, ang mga hindi makakapagbigay, Lord. Nawa, Panginoon, ay dahil po sila, Panginoon, sa susunod, Panginoon, ay naipapaloob nila ang mararapat para sa iyo, Lord. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ay ang salamat sa pangalan.
Isa pong paalala muli, bilang mga Kristiyano, lalo tigit, narito tayo sa mahigpit na ordinansa ng IATF, hindi lamang ng national, maging ng local. Manatili po tayo sa loob ng ating tahanan, kung wala rin lang namang mahalagang sadya upang lumabas tayo. At huwag kalilimutan na magsuot ng face mask at magdala ng face shield baka sa papasukan ninyong supermarket o grocery ay hahanapan kayo ng face shield, mainam na yung may dala kayo. Then, lagi at lagi po tayong makikipag-make sa Diyos. Lagi po tayong mananalangin. Hanggat maaari, magkaroon ng family altar sa pangunguna ng Ama, sa pakikipagtulungan ng Ina, na umaga, paggising, bago matulog sa gabi, ang buong pamilya ay nagsasama-sama na nananalangin. Nang sa gayon, higit na ang pag-iingat ng Diyos, ang pagpapala ng Diyos, ang pagpapagaling ng Diyos ay mararanasan natin. Pag nagkagayon, ang pagtatagumpay ay lagi nating nakakamtan. Mga kapatid, sa pagkakataong ito, naalala ko po na merong mga may karamdaman, mild man ito o severe. Samahan niyo ako, sumandali, tayo'y mananalangin. Lumalapit kami minsan pa, O Diyos, sa trono ng iyong biyaya, kumikilala bilang aming Diyos at Panginoon na makapangyarihan, mapagmahal, mapagbiyaya, tagapagpagaling, tagapag-aliw. Lumalapit kami ngayon at itinataas po namin sa inyo si Baby Simon, Panginoon. Ang babying ito, O Diyos, ay bagong silang pa lamang. Nangangailangan siya ng ibayong lakas at sigla, maayos na kalusugan, Panginoon. Pagpalain mo po ang batang ito, O Diyos. Pagpalain mo po, Panginoon. Naibigay mo po sa kanya, O Diyos, ang ibayong kalakasan, kagalingan, malusog na pangangatawan, Panginoon. Hawakan mo po ang babying ito, O Diyos. Salamat po. Alam namin, higit na mga mahal mo ang mga paslit, lalo na ang mga baby, Panginoon. Kaya salamat po, Diyos, na maraming marami. At sa lahat ng mga baby, Panginoon, baby ng mag-asawang Jason at Jayan, baby ng mag-asawang Nancy, Panginoon, baby ng mag-asawang JR at Venus, maging yung mga nasa sinapupunan, yung baby na nasa sinapupunan ng aming kapitbahay na si Rochelle, ang baby na nasa sinapupunan ni Baby Rose, pagpalain mo po ang mga baby ito. Pagpalain mo rin sila, O Diyos, na magkaroon ng normal delivery pagsapit ng buwan ng kanilang kapanganakan, Panginoon. Maging ang mga gastusin, ikaw ang aming provider, Panginoon. We pray your provision, Panginoon. Kaya salamat po, Diyos, pinupuri ka namin at pinapasalamatan namin. Maging ang baby ni Amalia, O Diyos, saan man siya naroroon, pagpalain mo rin po, Panginoon. Maging ang mga may karamdaman, sina Aliana, O Diyos, hallelujah, pagpalain mo rin siya, Panginoon. Pagpalain mo rin siya, Diyos. Kaya salamat po, pinupuri ka namin at pinapasalamatan namin. Sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. God bless you. Sige po, tayo'y manalangin bilang pagwawakas sa ating pagsamba.
Panginoon Diyos, aming amang banal sa langit, nagpupuri kami at nagpapasalamat sapagkat sa araw na ito, nasamba ka namin. Nakapakinig kami ng iyong mga salita. Nawa, bagamat nakapokus sa mga ama ng tahanan ang mensaheng ito, malugod ka rin sa mga nanay at sa mga anak sapagkat ang biyaya mo na nais mong gawin at ipinamamanik sa mga tatay, walang ibang makikinabang kundi ang asawa at mga anak. Nagdudulot nawa ito sa kanila ng ibayong kagalakan sapagkat ang mga ama ay gagawa, magsasabuhay, magsasagawa upang sundin ang nais at utos ng Diyos na ito para sa ikabubuti ng kanyang sambahayan, ng kanyang asawa at mga anak. Salamat po, Panginoon, nawa ang mga anak ay sumunod, maging ang mga asa-asawa, na turuan magmahal sa Diyos, turuan manampalataya sa Diyos, turuan maglingkod sa Diyos, turuan sumunod sa Diyos. At ang lahat ng ito, sa tulong at gabay ng Espiritu Santo, ay buong puso na susunod ang mga anak, lalo tigit hindi pa mananampalataya, maging ang mga asa-asawang babae. At kung mananampalataya man, ang ama at ina, magkatulong sila upang turuan sa pagmamahal sa Diyos at pananampalataya sa Diyos ang kanilang mga anak. Panginoon, salamat po, Diyos. Salamat po sa mga nagsisipagdalo. Salamat sa nakapakinig at sa tulong ng Espiritu Santo, buong tapang at buong lakas, buong pagtatagumpay na maisabuhay namin ito. Alang-alang sa aming pagmamahal sa iyo, aming Panginoong Hesus. Kaya pinupuri ka namin at pinapasalamatan, dinadakila at nilululhati, kinasasabikan, kinalulugdan ng aming puso ang sumamba sa iyo at pagbibigay papuri. Sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen.